Biblia. Mayroon tayong dalang Biblia at pong buksan. Praise the Lord. Sa aklat po ni Joshua chapter 1 verse 6 and 7 sa ikang Tagalog, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa iyong bayan ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Psalms 27 verse 1 and 2. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. Jeremiah chapter 1 verse 7 and 8. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata. Sapagkat saan man kita susuguin, ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y suma sa iyo upang iligtas kita. Sabi ng Panginoon. Salamat sa pagkabasa ng salita po ng Panginoon. At akipitong dadalhin mga kapatid ang mensahe nito. Huwag kang sumuko, kumapit ka. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Salamat sa iyong mga salita na laging magpapalakas sa amin, sa aming po mga papakinggan, Panginoon, na mga salita ninyo sa umaga nito, Panginoon Lord God. At sa bawat pagtitipon, Panginoon, sa kung saan, Lord, ay tinataas ang iyong pangalan at ipinapangaral ang iyong salita, Panginoon Lord God, sa kalagitnaan ng kapulungan. Pagpalain ninyo, Lord, ang salita ninyo na siya po naming Panginoon mapapakinggan sa araw, oras, at sa lugar nito, Panginoon, ng pagtitipon. Patuloy, O Diyos, ang iyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, Lord God, pang mapalakas ang aming pananampalataya at patuloy kami nakakapit sa iyo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Panginoon. Gamitin po ninyo, Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang instrumento, Lord God, ng kalakasan at katatagan, Panginoon, Lord God. Patuloy, O Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, habang ang salita ninyo, O Diyos, ay maipapangaral sa likod ng palpito, Panginoon, Lord God, at sa mga taong, God, na nakarinig ng pangangaral, Panginoon, ng iyong salita online, Lord God. Your will be done, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At pwede tayo makaupo. Praise the Lord. Huwag kang susuko. Kumapit ka. Amen. Yung salitang huwag kang susuko. At ang salitang kumapit at hindi po lingid sa atin sa mga nangyayari sa paligid, sa mga ati pong na
nararamdaman mga crisis, financial, mga nagtataasan ng mga bilihin at maaring nakakaepekto po sa atin, sa ating pananampalataya din, sa ating mga pagdalo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, sa mga ating giving, nakakaepekto po, mga kapatid. Amen. At sa iba pang mga gawain ng Panginoon, mga kapatid, because of finances o financial. Ganun pa man, mga kapatid, ay talagang iba ang pamamaraan at pamamalakad po ng Panginoon. Amen. At kung mayroon mang mga namumuno sa bawat bansa, at mayroon din naman, mga kapatid, na namumuno sa ating pong ekonomiya, walang iba kundi ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. May kasabihan po, mga kapatid, pag ang tao ay nagigipit sa patalim, kumakapit. Amen. Yun po ay kasabihan, pero yun ay di naman na nangyayari, mga kapatid. Pag talagang kagipitan, talagang walang kamag-anak, walang kaibigan, tiyak ito ay sa patalim kakapit. Amen. At kung ano-ano man ang mga gagawin dahil po sa kagipitan, talagang gagamitin ang salitang sa patalim kakapit. At isa din po sa mga kasabihan, pag ang tao nagtatago sa kasalanan, kumakapit. Amen. Kasabihan ba yon? Akin lang yung kasabihan. Amen. Praise the Lord. Pag nagtatago ang tao, siyempre may kasalanan. Bakit siya nagtatago? Dahil may kasalanan siya. Gaya po ng nauna ng ating po mga ninuno, sila Eva at Adan, nagtago sila dahil sa kasalanan, mga kapatid. Ganun pa man, kahit magtago ka sa tao, pero sa Diyos, hindi ka makapagtatago. Amen. Kailangan lang harapin ang kasalanan, mga kapatid. At mayroon din pong kasabihan, pag ang tao ay naglilihim, tiyak may tinatago. Pag mayroon kang inililihim, mayroon kang itinatago. Bakit hindi mo pwede sabihin? Dahil yun po ay lihim, mga kapatid. At dahil mayroon kang iniingatan kung kaya tinatago mo, mayroong paglilihim, mga kapatid. At mayroon din pong kasabihan, mga kapatid, sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Amen. Tama po yun, mga kapatid. No? May mga bagay na nagagawa po ng tao, pero yung bagay naman na ginagagawa ng tao, kaya naman gawin ng Diyos. Ngunit anumang bagay na kaya gawin ng Diyos, yun ay hindi kaya gawin ng tao. Amen. Kaya nga po sa tao, posible, sa Diyos, walang imposible, mga kapatid. Lahat na bagay ay kaya gawin ng Diyos. Isang bagay lang na hindi kaya gawin ng Diyos ay ang pagsisinungaling. Amen. Maaring ang tao ay nagsisinungaling, pero ang Diyos kailanman ay hindi magsisinungaling. Amen. Ano man ang kanyang sasabihin, maliwanag yon na kaya niya gawin, mga kapatid. Hindi siya nagsisinungaling. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid.
Mayroon pa pong kasabihan, ang tao pag nangako, napapako. Ngunit ang Diyos, nangako, natutupad. Maraming mga pangako, mga kapatid, pero ito po ay minsan napapako. Pero pag ang Diyos ay nangako, ay Kanya itong tutuparin. Walang ni isa mang pangako ang Diyos na hindi niya natutupad. Lahat na Kanyang pangako ay natupad, tutuparin, at tutuparin pa. At kung hindi man natupad ngayon, bukas makalawa ay Kanyang tutuparin. Yan ay pangako ng Diyos na Kanya pong tutuparin. Bagay na may pangako ang tao, mga kapatid, maaring kaya niya rin tuparin. Hindi lahat po, mga kapatid, na Kanya pong matutupad. Amen. Pero pag ang Diyos nagsasalita at nangako, ay Kanya pong tutuparin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At sa huli pong kasabihan, huwag kang susuko, kumapit ka. Yung po ay kasabihan, pero dapat yung kasabihan na yon ating pong gawin, mga kapatid. Kumapit tayo sa Panginoon palagi. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. At sa mga panahon nito, mga kapatid, talagang ating pong nararamdaman ang hinding hagupit ng pangangailangan natin. Hindi lang hagupit ng pangangailangan, kundi talagang magkakabila, no, na pasakit na ating pong nararamdaman. Amen. Amen. Ngunit ganoon pa man, mga kapatid, sabi nga nila ay mangyayari at mangyayari. At ang sabi din po ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun po ay patungkol sa ating pong pananampalataya. Tiyak, pag ikaw ay huwag kang sumuko sa pananampalataya mo at patuloy kang kakapit sa mga salita ng Diyos at sa Diyos at kakapit sa Kanyang mga pangako, mga kapatid, tiyak ang kaligtasan mo. Amen. Ngunit kung ikaw ay susuko, mga kapatid, tiyak, hindi ka makapagtitiis. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Huwag kang susuko, kumapit ka. Isang kwento po, mga kapatid, ng babae. In the book of Mark chapter 5, kung saan ang Panginoon ay tatawid sa kabilang ibayo at nagkaroon po ng pakaraming tao. At isa po sa mga lumapit sa Panginoon, mga kapatid, nangangalan na Jairo, nagpatira pa sa Panginoon. At pagkatapos siya nagpatira pa, mga kapatid, ay kanya pong sinabi, Panginoon, ang anak kong babae ay naghihingalo. At aki pong ipinamamanhik sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong kamay upang gumaling at mabuhay ang aking anak na babae. At sa madaling sabi po, mga kapatid, ang Panginoon ay nakinig. At
tinupad ang sinabi ni Jairo, mga kapatid. At pumaroon ang Panginoon sa bahay ni Jairo. Ngunit habang sa mga daanan ay dinadagsa ng mga tao ang Panginoon. Mga kapatid, dahil sa panahon na yaon ay iba't ibang kagalingan at nasaksiyan ng mga tao at sa mga nakaraan na araw, mga kapatid, ay talagang nagkaroon ng pagpapakain ang Panginoon. Kaya maraming namulat o maraming nakita sa mga kababalagan na ginawa po ng Panginoon. Kung kaya isa po na lumapit si Jairo sa Panginoon dahil ang kanyang anak na babae ay naghihingalo at ito po ay mamamatay na. At mismo lumapit siya sa Panginoon at kanyang sinabi, pwede ba na pumaroon ka sa bahay namin at iyo siyang papagalingin para siya po ay mabuhay. At sumang-ayon ang Panginoon, mga kapatid. Ngunit sinundan siya ng lubang maraming tao at siya ay sinisiksik ng nakakarami. Maliban doon sa mga alagad ng Panginoon, mga kapatid, mayroon pang maraming tao na siya ay sinisiksik. May isang babae po, mga kapatid, na 12 taon na nang nagasan. Alam po natin ang pangyayari nito. Amen. Sabi po ng Bible, nagugol na niya ang kanyang mga tinatangkilik. Lahat na kanyang pinupuntahan. Talagang na mga dalubhasang manggagamot, kanyang pinuntahan, sabi po ng Bible, talagang lahat na kanyang tinatangkilik ay ginamit niya para lang sa kagalingan niya. Ngunit ganun pa man, mga kapatid, hindi pa rin nagkaroon ng kaganapan ang kagalingan na nais niya makamtan. Dahil ang kanyang sakit ay siya ay inagasan ng dugo. Alam natin pag babae, mayroon pong monthly at sa kanyang karamdaman ay talagang hindi lang weekly kundi ilang taon, mga kapatid, na inagasan ng dugo at nawawala siya ng dugo. At kung kaya naabot siya ng ilang taon dahil siguro may mga ibang mga resita, mga gamot at iba't ibang pamamaraan, mga kapatid, na sa bandang huli talagang sumuko na at hindi na lumapit sa mga dalubhasang manggagamot dahil po sabi ng Bible, talagang nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi pa gumaling ng kaunti. At ang sabi po ng Bible, bagkos lalo pang lumhulubha ang kanyang karamdaman. Amen. At pagkalipas po, mga kapatid, unti-unti na nangihina ang kanyang katawan. Wala ka ng dugo, manghihina ka. Iba ay takot sa dugo. Amen. Ayaw makita ang dugo, mga kapatid. At sa katagalan, mga kapatid, dahil po nagkataon din na paroroon ang ating Panginoon sa bahay ni Jairo, ay sinisiksik siya ng marami at napadaan ang Panginoon kung saan nandoon nakatira ang babae na nagasan ng dugo ng ilang taon, mga kapatid. Sumuko siya sa mga manggagamot, ngunit nung dumaan ang Panginoon, mga kapatid, ito ang kanyang binitiwan. Kailanman, hindi ako susuko hanggat hindi ko
mahawakan ang damit o laylayan ng damit ng Panginoon. Amen. Sabi po niya, mga kapatid, sa kanyang isipan, napakahirap po, mga kapatid, na kanyang kalagayan. Sabi po ng Bible, gumagapang. Amen. Gagapang ka sa lupa, o sa sahig, sa simento, o anumang lalakaran, mga kapatid niya, o lalakaran ng tao, siya ay may malubhang karamdaman na kailangan niya gawin, mga kapatid. Amen. At pag hindi niya ginawa, mga kapatid, tiyak siya ay mamamatay. Pero kailangan niya gawin. At sabi po ng Bible, mga kapatid, dahil sa sobrang nagsisiksik sa Panginoon, sa dami ng tao, maliban doon sa mga alagad ng Panginoon, kanya pong pinagsisikapan na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng paggapang ng kanyang sarili para lamang maabot, mga kapatid, mahawakan ang damit ng Panginoon. Amen. Amen. Kita po natin, meron siyang karamdaman, pero nagsisikap mahawakan ang Panginoon. At anong karamdaman? Hindi siya makatayo, hindi makabangon. Ang kanyang lakad ay pagapang. Hello? Hello? Ilan sa atin malakas, napagod lang, hindi na makarating sa simbahan. Amen. Tapos sasabihin, babawi na lang ako. Saan ka babawi doon? Amen. Ito po, mga kapatid, gumagapang. Ngunit, kailanman, hindi siya sumuko. Hindi yan dahilan, mga kapatid. Maaari siguro kailangan niya. Amen. Siyempre, sa mga panahon na yon, kailangan niya, mga kapatid, na kailangan niya na siya ay gumaling sa karamdaman. Alam po natin, talagang nagawa niya. Nagawa niya na hindi magawa ng ilang tao. Nahipo, nahawakan, at nakadama ng kaginawahan at kagalingan. Palakpakan natin ang ating po Panginoon, mga kapatid. Huwag kang susuko, kumapit ka. Kilala po natin, mga kapatid, si Zacchaeus. Noong ang Panginoon ay papasok patungo sa Jericho, mayroong isang lalaki na tinatawag pangalang Zacchaeus. Isang kilalang tao, tanyag. Dahil alam ng nakakarami ang pangalan Zacchaeus dahil siya sa mga head, pinuno ng mga maniningil na buwis. Mayaman. At gusto niya makita ang Panginoon. Makita lang naman. Amen. At dahil hindi niya makita sa unahan, hindi rin siya makalapit dahil po sa maraming tao. Amen. Maaring pwede niya bayaran ng tao para bigyan siya ng privacy o bigyan siya ng space ng daan para makalapit sa ating pong Panginoon. Pwede niya gamitin ang kanyang impluensya,
Pwede niya gamitin ang kanyang yaman para makalapit sa Panginoon, mga kapatid. Pwede niya gamitin lahat, mga kapatid. Pwede niya gagawin na mag-utos sa tao, mag-utos, mga kapatid, sa kanyang mga tauhan. Sabi nga ng Bible, si Zacchaeus ay tanyag, kilala at talagang head, puno ng mga maniningil ng buwis. At sabi po ng Bible, mga kapatid, tutuusin, pwede siya magbayad ng tao para kausapin ang Panginoon at pumaroon sa bahay ni Zacchaeus. Kaya nga sabi nga kasabihan, money talk, money speak. Para magsalita, bayaran mo, pwede. Amen. Para magkaroon ng privacy, nakipag-usap, magbayad ka sa tao. Para madali ang papilis mo, bayad ka. Amen. Money talk, money speak. Alam na kaagad, pag pera ang pinag-usapan, madali. Madaling mabago ang isip ng tao. Madali, mga kapatid, makikita ang aura ng tao pag nakakita ng salapi. Kaya gawin ni Zacchaeus, mga kapatid. Amen. Dahil siya ay isa sa mga head, mga kapatid, ng maniningil ng buwis. At ang nalaman niya na dadaan ang Panginoon, mga kapatid, siya mismo lumabas ng bahay. Amen. Hindi siya nagpautos, hindi nagpasabi, mga kapatid. Bagkus siya ay lumabas ng bahay. At sa kalayuan pa lang ay hindi niya nakita ang Panginoon at ang kanyang pagnanais ay gusto niya makita ang Panginoon. Makita lang ang Panginoon, mga kapatid. At sa kanyang pagpipilitang makita ang Panginoon, hindi niya magawa dahil isa sa kanyang mga hindi magandang pangangatawan na siya ay maliit. Amen. Maliit. Ito yung tawag yung advantage pag matangkad. Talagang maraming opportunity. Pero pag maliit ka, malayo sa iyo ang opportunity. Amen. Maaring pag matangkad ka, kunin ka ng bodyguard, pwede ka talagang maging basketballista. Pero yung pag disadvantage po ng ikaw ay maliit, anong kukuha sa iyo? Ano? Amen. Para bagang, pero ito po si Zacchaeus, talagang kahit siya po ay maliit, maaring siya ay nakapagtapos, nagsisikap ng pag-aaral, kaya siya ay talagang naging puno ng maniningil ng buwis. Dahil alam niya ang kanyang kalagayan, mga kapatid, kaya siya ay nagsisikap na makapag-aral at nang siya po ay nakapag-aral at nakapagtapos, napakaganda ang kanyang trabaho. Napasok siya sa BIR ng maniningil ng buwis. Pag maniningil ka ng buwis, mga kapatid, pag nasa BIR ka, talagang lapitan ka ng maraming tao. Amen.
Lalo pag talagang isa ka sa mga kilala, mga kapatid, at isa sa mga maniningil. Amen. Nako, madali ang pera sa BIR. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Ngunit nung dumaan ang Panginoon, mga kapatid, kanyang pinagpipilitan na makita si Jesus. Amen. At sa ganun pa man, mga kapatid, hindi mangyayari dahil sa kanyang kaliitan. At dahil sa kanyang kaliitan, hindi hadlang na hindi niya makita ang Panginoon. Hindi niya ginamit ang kayamanan, hindi niya ginamit ang kanyang impluwensya, mga kapatid. Ngunit sa kanyang pagsisikap at sa kanyang hindi pagsuko, mga kapatid, kanya pong pinagsisikapan na makita ang Panginoon. Lahat na paraan, yung mga paraan niya, una, gamit siya ng mga upuan, o tatalon siya, o ano pang mga pamamaraan, mga kapatid, na dapat niyang gagawin. Sabi po ng Bible, hindi niya pa rin nakita ang Panginoon. Ngunit isang bagay na kanyang ginawa ay hindi siya umuwi. Hindi sumuko. Bagkus nagpapatuloy, mga kapatid, para lang makita niya ang Panginoon. Ginawa niya, alam natin po, mga kapatid, umakyat sa puno. Nagkataon din naman, tumingin ang Panginoon sa puno at nakita si Zacchaeus. You see, mga kapatid, isang tanyag na tao, kilala, ngunit gusto makita ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating po Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Huwag kang sumuko. Kumapit ka. The widow of Saripat, o the widow woman. Ang Panginoon ay nagsalita, mga kapatid, sa tao ng Diyos. At ang sabi niya, pumaroon ka doon sa babaeng balo. Amen. Sa babaeng balo ay papakainin kanya. Noong time na yon, mga kapatid, ang babaeng balo, kung saan ay talagang may matinding problema at pagsubok, mga kapatid, na dinadanas. Amen. Sabi po ng Bible, mga kapatid, siya'y bumangon at namumulot ng mga patpat o panggatong, mga kapatid. At lumapit ang tao ng Diyos sa kanya. Amen. Nung lumapit ang tao ng Diyos sa kanya, ay kanya pong sinabi sa babaeng balo, mayroon ka bang pagkain nandiyan? Ang sabi po ng babaeng balo, mayroon akong pagkain nandito, at ang pagkain na nandito ay para lang ito sa amin mag-ina. The challenge po ngayon sa mga panahon nito. Amen.
Iba po ang pamamalakad ng Diyos sa kanyang ekonomiya, lalo po sa ekonomiya, para sa kanyang mga naglilingkod, mga kapatid. Maaring walang perfection o perfectong panunungkulan, pamumuno, kahit anong klaseng bansa, mayroon laging puna. Amen. Amen. Mayroong laging mali at hindi perfectong pamumuno. Amen. Kahit po nung kami po ay pumaroon sa lugar ng Malaysia, napakaganda ang pamumuno, pero bagay na nakikita ko na maganda, pero hindi ko nakita ang hindi maganda. Maaring mayroon ding hindi maganda. Amen. Maaring siguro dahil ilang araw lang kami nandoon at ang napakinggan lang ay mga positibong bagay na patungkol sa pamamalakad, pero maaari din talaga, mga kapatid, na mayroon ding hindi magandang pamamalakad. Walang perpektong pamumuno, mga kapatid. Pero lahat tayo nakadama, lahat tayo tatamaan, mga kapatid, ng ekonomiya. Yan ay ekonomiya ng sekular na pamumuno. Ngunit mayroong nakalaan ang Diyos na ekonomiya para sa kanyang iglesia. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, lumapit po ang tao ng Diyos sa isang babaeng balo. At sinabi niya, mga kapatid, mayroon ka bang pagkain? Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa babaeng balo dahil papakainin ka niya. Hello? See? Ang Panginoon ang siyang nakipag-negotiation. Ang Panginoon nakipag-usap sa babae upang kanya din namang kakausapin ang tao ng Diyos, mga kapatid, na pumaroon siya roon sa babae upang kanyang papakainin ang tao ng Diyos. You see? Pag sinabi tao ng Diyos, speak of ministry, speak of the church, the mission of the church. Mga gawain, mga kapatid, ng Panginoon. At habang nandito ang iglesia ng Panginoon, patuloy ang misyon, mga kapatid, ng iglesia. At magpapatuloy ang mga gawain ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating po Panginoon, mga kapatid. Habang may pagkakataon, mga kapatid, ay magpatuloy ang gawain. At sabi po ng Bible, mga kapatid, sa babae, siya po ay namumulot ng patpat at siya po ay tinawag ng tao ng Diyos. At ang sabi po ng tao ng Diyos, mga kapatid, dalhan mo ako ng tubig at maiinom o pagkain na siya kong kakainin. At ang sabi po ng babae, mga kapatid, ang pagkain ay ibibigay ko sa iyo para ito sa amin. At pagkatapos ko ito makain o makain namin, wala na kaming pagkain. Amen. Wala na kaming pagkain. Hello? Hello? Mga kapatid, sa mga mahirap aksyonan, mahirap desisyonan, mahirap pagpasyahan, mga kapatid,
yung sinabi ng tao ng Diyos. Hello? Hello? Ang sabi po ng babae, isang subong tinapay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Mahirap po mga kapatid, bukas hindi niya alam. Pero dahil ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsabi sa tao ng Diyos, pumunta ka roon dahil papakainin ka niya. Amen. Wala naman po binanggit ang babae sa mga talata na nababasa natin na sinabi ng Diyos sa akin na papakainin kita. Hello? Hello? Walang binanggit ang Panginoon o yung babae na sinabi, mga kapatid, ng babae noon ay nakipag-usap ang Diyos sa akin na mayroong pupunta sa akin na tao ng Diyos at siya ang aking papakainin. Mga kapatid. Amen. Ang sabi po ng babae, ito lang ang aming pagkain. Ito lang ang aming pagkain. At mawawala na ito pag ibigay ko ito sa iyo. Hello? Mawawala na ito, wala na kaming pagkain pag maibigay ko pa ito sa iyo. Hello? Pag naibigay na ito sa iyo, wala na. Wala na ang pagkain. Ngunit, hindi yun nasa isip ng babae. Wala sa isip ng babae na maubusan siya. Ang nasa isip ng babae, mabigyan ang tao ng Diyos. Mga kapatid. Amen. Anong pangalan ng tao ng Diyos? Anong pangalan? Ha? Duda pa kayo, ha? Nag-iisip pa kayo, ha? Praise the Lord. Sa lumang tipan na nangyayari ang milagro, sa bagong tipan nangyayari din ang milagro at mga himala, mga pagpapala. Sa lumang tipan nangyayari din ang mga pagpapala. Sa bagong tipan ay nangyayari din kung paano pagpapalain ang mga alagad ng Panginoon. At sa ating henerasyon, the church age, sa panahon ng iglesia, ay mangyayari din, mga kapatid, kung paano pagpapalain ang iglesia. Sino ang nagtayo ng iglesia? Panginoon. Sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against the church. Hindi kailanman pahihirapan ng Panginoon ang iglesia. Dahil ang iglesia ay may sariling ekonomiya. Amen. Isan, hindi tayo makapagbigay sa gawain, hindi tayo makapag-contribute. Mga kapatid, dahil inuuna natin ang sarili natin. Inuuna natin ang mga pangangailangan natin. Hello? Tingnan po natin, mga kapatid, the widow woman. Inuna niya ang tao ng Diyos. Ano niya ba nangyari?
balikan at babalikan mo palagi ang nangyayari. Paano nangyayari sa babaeng balo? Hindi siya kailanman pinagkukulang ng Diyos. You see? Sa sitwasyon ng kanyang, sabi po ng Bible, namumulot ng patpat para panggatong. Nagkataon at nagkaroon ng tinatawag na crisis at El Nino. Tag-init, tagtuyot, walang maani at talagang nakakalbo ang mga kabundukan, mga kahoy, mga patpat, kaya nag-iipon siya ng patpat. Mga kapatid, maaring ito ay kanyang panggaton o maari kanya pong ipagbibili ang mga patpat na kanyang iipon. Bakit po? Crisis, tagtuyot. Hirap ng ekonomiya, mga kapatid, ng kalagayan. Pero kailanman, hindi siya sumuko. Mga kapatid, kumapit siya doon sa salita ng Panginoon. Kinapitan niya ang sinabi ng tao ng Diyos, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, daman natin yung mga panay nga tayo reklamo. Taas naman, taas. Hello? Siguro lahat tayo lumabas sa bibig natin na grabe. Ako mismo, mga kapatid. Hello? Magkano yung gas? 1,500. Buti ang gas namin hindi nauubos pa. Noong February pa yan nabili. Sabi ko, kailan ba itong gas natin? February pa. February, March, April. April pa. Kaya natatakot ako pag wala. Hallelujah. See? Amen. Balik tayo ng uling. Amen. Tawag si Sir Banji kahapon, Pastor, ano yan? Bumili si ganito, tumaas na. So, ano gagawin natin? Magtaas din tayo? Ako. Mahirap mag-decision magtaas. Gusto ko, normal lang. Hindi magbabago. Pero hindi po pwede. Amen! Hindi po pwede. Sa kalagayan natin, siyempre unahin natin ang atin. Family first. Hindi po yan masama, mga kapatid. Hello? Wala tayong ibang kakapitan, kundi ang Diyos. Wala tayong ibang kakapitan, ang salita ng Panginoon. Wala tayong ibang kakapitan, ang pangako ng Panginoon. Amen. Wala tayong ibang kakapitan ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon. Ang kanyang mga salita. Huwag tayong susuko. Pananatilihin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pananalig sa Panginoon, mga kapatid. Mayroon at mayroon mangyayari, mga kapatid, na maganda mangyayari sa pamilya mo, sa iglesia ng Panginoon. Isa sa sinabi ng Panginoon, mga kapatid,
I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Ano ngayon ang mga gawain mo? Ipagpatuloy mo lang. May trabaho ka, ituloy mo lang. Amen. Maliban doon sa trabaho na itinutuloy mo, ipagpatuloy mo pa rin ang panalangin mo sa Panginoon. Huwag kang sumuko sa panalangin. At kung patuloy pa rin ang trabaho mo, mga kapatid, patuloy pa rin natin suportahan ang gawain ng Panginoon. At kung patuloy pa rin ang trabaho mo, mga kapatid, patuloy ka pa rin umatin sa gawain ng Panginoon. Gawin natin normal ang pamumuhay natin. Amen. Ang mga bagay na ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, gawin mo pa rin. Hindi dapat magbago ang mga gawain sa Panginoon. Amen. Isa sa mga binitawan ng salita ng Panginoon, mapalad ang tao na walang inaasahan kundi ang Diyos. Hawakan natin yan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. At ang pag-asa ay nasa Kanya. Lagi sinasabi, ay wala na pag-asa yan. Yes. Kung wala yung pag-asa, kanino ang pag-asa mo? Sa Panginoon. Amen. Huwag kang sumuko, mga kapatid, sa mga hinaharap, sa mga pangyayari. Nawa, huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Manatili kang maging tapat sa Panginoon. At huwag magbago ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka iiwan. Isa nga po sa mga sinabi ng Panginoon, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ang sabi po, mga kapatid, ni Joshua, chapter 1, verse 6 and 7, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti. Amen. Sabi po ng Psalms 27, verse 1 and 2, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Huwag mong katakutan yon, mga kapatid. Mga bagay na nararamdaman natin. Amen. Talagang doble ang taas ng presyo. Kaya mainit ang ulo ng tao. Mainit ang panahon. Mainit ang ulo. Amen. Huwag tayong paepekto, mga kapatid, sa kapaligiran. Yes, maramdaman natin ang sakit ng kailangan natin. Amen. Ngunit huwag tayo patatangay sa nangyayari. Kumapit tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kumapit tayo sa pangako ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, huwag mong sabihin ako'y bata pa. Huwag mong sabihin saan man kita susuguin. Paroroon ka at anumang iuutos ko sa iyo, sundin mo. Huwag kang matakot. Dahil ako'y sumasayo at iligtas kita. Amen. Ililigtas ka ng Panginoon, mga kapatid. Nang ibinigay po ng babaeng balo, ibinigay niya, mga kapatid, yung pagkain, pati inumin, dahil yun na yung pinakahuling ibibigay niya at ibinigay niya sa tao ng Diyos, mga kapatid.
sunod-sunod na pagpapala ang nangyari po sa kanya. At sa maraming taon, hindi siya naubusan ng pagpapala. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Hawakan natin ang salita po ng Panginoon. Kumapit tayo doon sa salita ng Panginoon. Lagi sa isip natin at isa-isip natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Dati yung bigas na kinukuha namin, 1.2, ngayon 1.5 na. Bigat na yan. Amen. Amen. Ano pa mga bilihin? Magbigkas kayo, magsalita, ano mang mga bilihin nagtataasan. Pamasay, tataas na rin. Amen. Wala na bababa. Amen. Amen. Tataas lahat. Alam niyo ba yung hindi bumababa? Yung ikapo lang. Hello? Hindi nagbabago yon. 10% pa rin. Amen. Kumain kami, akala ko, ano ba yung kinain namin na may discount pala. Mas malaki pa rin yung tax. Hello? Wala din discount. Hello? You see? Saan ang gulo ng buhay natin? Talagang may challenge, may kinakaharap, may pagtatanong, mga kapatid. Tiyak magbabago ang pananampalataya, mag-iiba ang iyong paningin, mga kapatid. Mag-iiba ang iyong paglilingkod, mga kapatid. Huwag natin baguhin ang pangako ng Panginoon. Mayroon at mayroong pangako ang Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong susuko. Kumapit tayo sa Panginoon. Amen. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, huwag kang matakot, yumaon ka, gawin mo ang sinabi ko sa iyo, mga kapatid. Iginawa po ng babaeng balo ang tao ng Diyos at ibinigay sa tao ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang gusi ng harina ay hindi magkukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw mapaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Kung gaano po katindi ang tagtuyot. Ibig sabihin, hindi siya mawawala ng pagkain, mga kapatid, hanggat dumating ang ulan. Sa kakaunting binigay niya, dumami, mga kapatid, ang kapalit. You see? Paano siya kumapit sa salita ng tao ng Diyos o sa salita ng Panginoon? Maaring wala tong silbi sa iyo, mga kapatid, o sa mga taong napakinggan yung salita ng Diyos. Pero sa atin, hawakan natin. Amen. Hawakan natin, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Sabi po ng Bible, yumaong ka at sinabi ni Elias at kumain ka. Wala na nga pero sabi pa ni Elias, sige bumalik ka at kumain ka. At siya'y kumain at ang kanyang sambayanan sa maraming araw. Ang gusi ng harina hindi nagkukulang o ang banga man mababawasan. Sabi po ng Bible,
Mga kapatid, sa verse 16, First King, chapter 17, verse 16. Ang gosi ng arena ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay nabawasan. Hello? Hindi nabawasan. Hello? Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamagitan ni Elias. Sa salita ng Diyos, ayon sa salita sa pamagitan ni Elias. Sino ang nagsalita? Ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Sinalita niya kanino? Sa babae. At sinabi din ni Elias, mga kapatid. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Panginoon, kumapit tayo. Kapitan lang natin ang salita ng Panginoon. Magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Lord. Hindi nawa maipektuhan ang ating pananampalataya. Maging tapat pa rin tayo sa salita ng Panginoon. May sariling ekonomiya ang Diyos, mga kapatid. At ang kanyang ekonomiya, hindi yan magbabago. At hindi yan mawawalan ng pagpapala, ng blessing ang Panginoon, mga kapatid. Huwag lang tayo susuko. Lumaban tayo ng tama, ng mabuti, mga kapatid. Magpakatapang tayo ng mabuti, magpakalakas tayo, mga kapatid. Sabi po ng Bible, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, isagawa mo ng buong o ang buong kautusan na inuutos sa iyo. Ano ang gagawin mo? Ang inuutos sa iyo ay gawin mo. Hello? Kaya anumang utos ng Panginoon, gawin natin. Resayaan natin ang Panginoon. Mag-provide ng lahat na kailangan natin. Mahirapan man physically ang bulsa natin, pero mayroon yan ipapalit ang Panginoon. Mahirapan man tayo, bili ka lang. Bili ka uli. Mahal. Bili ka lang. Hindi ka maubusan ng pambili. Amen. Sundin mo lang ng ang kanyang buong kautusan. Sige lang. Gawin lang natin yan. Kasi hindi lang naman tayo. Sa labas gano'n din, umaaray din. Ang kagandahan lang, mayroon tayong lalapitan, mayroon tayong tatawagan, mayroon tayong ibinubuhos natin sa kanyang lahat, mga kapatid, at sa pamagitan ng panalangin, lumalakas tayo, tumatatag tayo, tumitibay tayo, sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya, sa tuwing makarinig tayo ng Kanyang mga salita. Huwag tayo magbago. Pagsikapan natin pa rin maglingkod sa Kanya, tumawag sa Kanya palagi. Kahit nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, patuloy tayo lumapit sa Kanya, patuloy tayo kumapit sa Kanya at hindi yan magbabago. Kahit nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, naiiyak na tayo sa mga pangyayari, kumapit tayo sa Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Awitin natin yung awit na nagsasabing,
kang susuko, kumapit ka. Amen. Habang inaawit natin ito, ating alalahanin ang pangako ng Panginoon. The widow's woman, sa kakaunting ibinigay niya, hindi kailanman na nagkulang ang Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible, hanggang dumating ang tag-ulan, magkakaroon ka pa rin. Mga kapatid, mayroon bang changes ng ekonomiya? Mayroon ka pa rin. Pag wala mang pagbabago, mayroon ka pa rin. Dahil ang Diyos, siya noon, ngayon, at siya pa rin sa susunod. Kung siya noon, ngayon, at sa susunod pa, mga kapatid, doon tayo lalapit sa Kanya. Doon tayo sasamo sa Kanya, mga kapatid. Doon natin iiyak ang ating mga nararamdaman. Doon natin sasabihin, mga kapatid, yung kailangan natin. Manatili tayong maglingkod sa Kanya.